assistance ng DSUD sa mga nasirang bahay na sinalanta ng Bagyong Christine at Leon at update sa kanilang programang IDSAP Ating Alamin. Kasama si Disaster Response Administrative and Finance Services Undersecretary Randy Escolango ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Yusek Randy, magandang tanghali po at welcome sa BPN. Magandang tanghali, Asek Dale, at magandang tanghali po sa inyong mga tagapakinig. Yusek, unahin na po natin yung pamamahagi ng kagamitan para sa pagpapatayo ng bahay ng mga residenteng sinalanta ng bagyo sa Batangas. Kumusta po ito at ano po ang mga nakapaloob sa housing kits? Opo, kahapon po nais naming ibalita sa ating mga kababayan na ang DSUD po, kasama pa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, at pinangunahan po ng ating Pangulong Marcos, nagpunta po sa Batangas. Umikot po sila sa Talisay, sa Laurel, sa Agoncillo at sa iba pang mga bayan. At doon po sa mga nabanggit ko ay namahagi po ang DSUD ng mga housing materials and essentials. Ang tawag po namin doon, home. Meron po tayong natanggap na donasyon mula sa private sector at yun po ay binili po at ay pinamigay ng mga housing materials po sa ating mga kababayan na natinamaan. At doon po ay, maliban ho doon, meron pang tayong mga ibibigay na mga tulong sa ating mga kababayan dahil meron pa rin ho kaming programa, yung nabanggit nyo nga ho, yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Yusek, isasagawa rin po ba itong pamamahagi sa mga sinalantaan ng bagyo sa iba pang lugar? At ano pa po yung hakbang ng DSUD para sa pagpapaayos ng mga bahay ng mga nasalanta? Opo, Asek Dale, gusto ko ho sanang samantalahin yung pagkakataon na ito dahil sa mahalaga ito, pinapanood tayo ng ating mga kababayan. Kung ano ba talaga yung iba pang tulong na ibinibigay ng DSUD. Meron kami tinatawag na Balanced Housing Development Program Act. At meron din po kaming DSUD Department Order na inisyu po yung aming secretary na kung saan po yung ating mga developer ng halimbawa po ng condominium at mga developer po ng mga subdivision, at least 15% po nun ng total land, total subdivision area o kaya total condominium area or kaya 5% naman po ng total condominium area o kaya cost of project po noon. Dapat po ilalaan nila sa socialized housing. So pag magtayo ka ng subdivision, at least 15% nun, ay nasa socialized housing. Pagka condominium naman, at least 5% nun, ilalaan mo sa socialized housing. Ngayon po, doon po sa batas na binanggit ko, yung Balanced Housing Development Program Act, at doon po sa inisyo ng DSUD ng Memorandum Order, ay maari pong magkaroon ng incentivized compliance po yung mga developer para dito po sa balanced housing requirement. Na kung saan pwede po silang gamitin nila ito sa halimbawa magbigay ng housing materials, yung pagre-repair o kaya reconstruction ng mga housing units o kaya land development at iba pang mode po ng emergency and quick response. Gagamitin po nila yon para makakomply ho sila sa batas na yon. Yung at least 15% at saka at least 5% naman sa condominium. Okay. Pero sir, kumusta naman po yung sa ibang bagay naman, kumusta naman po yung pamamahagi ng unconditional cash assistance ng DSUD sa mga sinalanta ng Bagyong Christine at Leon? Gaano po kalaki na yung naipamahagi at ilan na po ba yung nakinabang dito? Opo, marami pong nakikinabang at actually ito po pambuong Pilipinas. Nung first half po ng ating taon, marami po ho dyan ay mga nasunugan. Kasi po itong aming Integrated Disaster Shelter Assistance Program, ang kinocover po nito yung mga man-made disasters and natural disasters. So pag sinabi pong man-made disasters, nandiyan po yung mga sunog, mga explosion, yung mga digmaan at iba pang mga pangyayari. At pag natural disasters naman po yung mga baha, lindol, di ba ho, itong bagyo at pagputok ng bulkan. Yung first half po ng taon na ito, mga nasunugan po, yan po yung mga nabigyan na ho namin ng maraming tulong. At itong second half naman po ng taon, puro naman po bagyo. Nagsimula ho ito sa noon, alam ko, enteng pa. Meron pang mga nauna. July. Tuloy-tuloy po. Tapos ngayon, may papasok na naman, Marse. So marami ho kami ngayong tinutulungan. Actually ho, ang mga nabigyan na namin ng tulong, halimbawa ho, sa San Juan City, Rojas City, Iloilo City,
Ormoc City, Parañaque City, ito po yung mga nasunugan, yung mga una ho. Sa Bagyong Carina naman po, nandiyan po yung Albay, yung Camarines Sur, Sorsogon, La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Yung pong Bagyong Enteng, may yung sa Northern Samar ho, may marami ho kami natulungan diyan. At dito po sa Habagat, Zamboanga del Norte naman po at Davao Occidental, yung atin pong mga natulungan na. At tuloy-tuloy po ngayon yung ating mga pagtulong dahil po may bilin po ang ating Pangulo ng Pilipinas na para bang whole of the government approach. Lahat po ng iba't ibang ahensya ay sama-sama ng tutulong. Kasama po ngayon ang DSUD bilang shelter cluster head ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yusek, bukod po sa cash assistance, magkakaroon din po ba ng moratorium sa mga beneficiaries ng inyong pabahay program na sinalanta ng bagyo? Tama po, Asik Dale, kabakailan lang ay nag-issue po ng memorandum circular ang aming secretary. Inuutusan po lahat ng key shelter agencies namin. Kasama po dyan ang National Housing Authority, ang Pag-ibig Fund, ang SHAPSI o yung Social Housing Finance Corporation, ang National Home Mortgage Finance Corporation. Inuutusan po sila na magbigay ng 1-month moratorium doon sa mga may housing loan po sa kanila. So ngayon pong buwan ng November, hindi po muna sila magbabayad at sa susunod na buwan na po sila magbibigay ng kanilang yung monthly amortization po nila sa mga nabanggit ko pong mga ahensya ng gobyerno. Sir, linawin ko lang po, sa moratorium is mamumove lang ang payment. Tama po, mamumove po. So para mabigyan sila ng pagkakataon na lumuwag muna, no? Dahil sa kasalukuyan nila dinaranas, move lang po. Hindi naman siya magpapatong, just move ng 1 month. Move po, hindi po papatong ng madodoble, hindi po. Uusog lang. Okay. Pero Yusek, may mga lugar na tinatawag nating high risk. Ano po yung assistance ng DSUD sa mga residential areas na kailangang i-relocate? Opo. Katuwang po ng DSUD, yung National Housing Authority. Sila po yung mag-identify ng mga area na kung saan nabanggit nyo po na may mga dapat i-relocate ng mga kababayan natin. Meron po tayong mga resettlement area ho na mga malalapit doon. Yung NHA po, ang katuwang namin para po dito sa mga kababayan natin dapat i-relocate. Pero Yusek, yun nga po, may plano po ba yung DSUD na magpatayo din ng bahay para sa mga nasalanta naman ng kalamidad tulad ng Bagyong Christine at Leon? Sa ngayon po, may programa ang ating departamento, ang Department of Human Settlement and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Rizalino Acusar. Yung pong ating flagship program, yung pambansang pabahay para sa Filipino program o mas kilala po yung 4PH na kung saan po ay maaring ang ating mga kababayan na first-time homeowner, wala pang talagang sariling tahanan, pwede po mag-avail nito sa murang halaga po. Okay. So magkakaroon po Opo. for the victims. Paano po papasok ang mga ginagawang ito ng DSUD ngayon sa RDANA at PDNA, sir? Meron po, Asik Dale, na 4 na pillars ang ating disaster risk reduction management measures. Yung po, number 1 po yung disaster prevention and mitigation. Number 2 naman po yung disaster preparedness. Number 3, yung disaster response. Ngayon po, yun yung ginagawa natin. At number 4, yung disaster recovery and rehabilitation. Sa ngayon po, emergency response pa lang po ang ginagawa natin kasama yung iba't ibang ahensya, yung DSWD, DILG, Department of Agriculture, at yung iba pa hong ahensya. Sama-sama po tayo tumutulong dito para sa agarang tulong po sa ating mga kababayan. Pero pagkatapos po nitong disaster response, meron naman po tinatawag na transition po, papunta sa early recovery. Doon po papasok yung tinatawag natin post-disaster needs assessment. Ito po karaniwan, tinatagal nito ay linggo or buwan. Inaalam po ng ating ahensya, ng gobyerno, kung gaano kalaki yung pinsala para po malaman kung gaano ding tulong ang gagawin po ng iba't ibang ahensya. Sama-sama na po dito ang tulong na ibibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
Yusek, may pahabol na tanong mula kay Tuesday New ng DZBB. Magkano na ang napamigay na cash assistance sa mga biktima ng bagyo? Marami na po. Nagsimula po nung unang bagyo, nagsimula yung nabanggit ko nga, Enteng. Malaki na ho eh. Hindi ho natin na, kasi tuloy-tuloy po ang validation ngayon. Dito nga ho, sa nakaraan lang, nagpamahagi ho kami sa Valenzuela nung nakaraang araw lang. Tapos, ito po namang darating na Biyernes ay mamamahagi din naman kami sa City of Manila, yung nasiraan naman ng bahay na may 2,000 ho. At nung nakaraan ho dito sa Bagyong Christine, meron din ho kaagad kaming tulong na ibinigay dito sa Daraga, Albay. Meron po marami ho kaming naibigay na tulong kapag totally damaged ang iyong bahay, 30,000 po ang matatanggap niyong financial assistance. Kapag partially damaged ay 10,000 pesos po. Sir, may pahabol na tanong lang po si Tuesday New. May number na daw po ba yung naging beneficiary ng unconditional cash assistance? And ayun po, magkano? Opo. Sa ngayon po, ang ating pagtulong ay as the need arises. Hindi po talaga natin to nabibilang. Kung sino ang mga ngailangan, makakakomply ng requirements, yun po yung ating bibigyan. Sa ngayon po, ipapadala ho namin sa inyo yung eksakto ngayon. Dahil tuloy-tuloy po yung ating pagtulong, bibigay po namin sa inyo yung... Sige po. Pero Yusek, ito nga, may parating na bagyong... Para lang po bigyan ko ng konting yan. Kasi Sige. dalawang Sige tao po. na po yung nagtanong. Meron po kami sa taon ngayon na halos na 200 million inallocate po sa amin. Pero mauubos na po. Actually, ubos na. Kaya hihingi po kami sa NDRMC sa kanilang quick response fund ng karagdagan tulong. So yun po yung halos na ibigay na namin. Yung 200 million, paubos na ho. Sir, bago tayo magtapos, siguro po, kasi may parating na bagyong Marce, ano po yung paghahanda ng DSUD sa posibleng maging epekto sa mga kababayan natin? Gaya po nung ginawa namin ng nakaraan, nag-issue si Secretary Acusar ng isang memorandum. Inuutusan po lahat ng aming regional offices na kung saan magkaroon ng anticipatory or proactive approach. Kami na po kaagad yung lalapit dito sa mga nakikita naming tatamaan ng bagyo na kung saan ipakilala na namin kaagad. Meron kaming programa, ito ang mga requirements, nakahanda na ako kaagad, naka-coordinate na po kami para kaagad din maibigay namin yung agaran tulong namin sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Disaster Response Administrative and Finance Services Undersecretary Randy Escalango ng DSUD. Magandang tanghali po.